Breaking news po, nako. Magugulat ang mga loyalista at mga tangalista dito. Lalong-lalo na, mawiwindang na naman ang palasyo dito. ICC, palagas ng palagas. Mga judges nagre-resignan na, mga kababayan, dahil talagang iniinda po ang mga parusa ng Amerika, Russia at Israel. Ngayon po, may bagong balita tayo. Nako, mga kababayan, talagang nauubos na ang mga ICC judges na ito. Lalong-lalo na yung mga humatol kay PRRD na si Luz Ibanez, sila Karim Khan, sila Kimberly Pros. Nako, mga kababayan, bali-balita. Biglang nawala Biglang nawala. Nako, ano kayang nangyari sa kanila, mga kababayan? Bigla daw naglaho. Biglang hindi na nakita, hindi na nagpakita sa ICC. Hala, totoo kaya ito, mga kababayan? Ito na ba yung ganti ng Israel? Ganti ng Russia? Hala ka, bakit kaya? Bakit hindi na makita ang mga ito? 3 na. Kasi 'di ba, 2. Biglang missing, ngayon nadagdagan. Hala ka, anong nangyari sa kanila, mga kababayan? Ito na ba ang karma na sinasabi? Dahil sa ginawa nila kay PRRD, binastos nila, ikinulong nila, kwinartahan nila, ginawa nilang piggy bank, at ginawa nilang trophy ito para kunwari sikat sila. Kasi itong ICC na ito, sobrang yabang. Lahat na lang, mga kababayan, nakala niya, siya yung Police International. Itong ICC daw na ito ay para daw sa humanity. Para daw sa karapatang pantao ng mga naaapi. O, tingnan nyo. Ngayon, humihina. Palagas ng palagas. Nagsisiwalaan daw mga ICC judge. Totoo kaya ito? Panoorin po natin, mga kababayan, kung totoo ito. Umiwas po kayo sa fake news. Panoorin nyo ng buo para hindi na naman kayo magsabi-sabi ng komento. Fake news na naman. Kayo talaga mga tangalista, loyalista. Maligo-ligo kayo. Negative 3 na nga. Uto-uto pa kayo. Dami nyong alam. Tignan nyo. Yung bilyon-bilyon na pondo natin, kinakain lang ng mga korap na politiko. Tapos idol na idol nyo pa. Negative 3. Sinlamig ng bagyo. Ngayon, mga kababayan, binabakbakan ngayon sila ng mga taong bayan. Nanganganib na naman ang pera ng 2026 budget. Gagamitin di umano para sirain si Sara sa 2028. Pinopondohan nila, mga kababayan. So ngayon po, ICC, lagas na lagas. Talagang paralyzed na hindi na makalakad. Panoorin nyo po, mga kababayan. Bakit ganito ang ICC? Mukhang nabagsakan ng tornado. Winalis talaga ng Amerika, Russia at Israel. Panoorin nyo po, mga kababayan, kung magugulat talaga dito. Mawiwindang si Conti, Trillanes, itong mga bangag pinklawan na nang alipusta kay PRRD. Ito na po ang ganti ng langit sa kanila. Panoorin nyo po. Ngayon ang operasyon ng Nanganganib ngayon ang operasyon ng ICC na maparalisa dahil sa ipinataw na sanksyon ng Amerika. Samantala, kung di naman raw tutugon ang Pilipinas sa panawagan ng ICC na magpataw rin ng kaparehong parusa, ay may sasapitin ito ayon sa isang veteranong political commentator. Si Virgil Parba sa report. Hunyo 5, araw ng Huwebes, na magpataw ang Amerika ng sanksyon sa 4 na hurado ng International Criminal Court o ICC. Ito matapos mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister nito na si Yoav Gallant. Isa rin sa inalmahan ng Estados Unidos ay ang pag-iimbestiga ng ICC sa umano'y war crimes ng Amerika sa bansang Afghanistan kahit hindi naman sila kasapi nito. Ang mga hurado na pinatawan ng Amerika ng sanctions ay sina Salome Balungi Bosa ng Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza ng Peru, Betty Holler ng Slovenia
at ang hukom na namamahala sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Reine Adelaide Sophie Alapini Ganzo. Sa isang panayam sa SMNI News, sinabi ng isang veteranong mamamahayag na si Jay Sonza na nanganganib ang buong operasyon ng ICC matapos ang naging hakbang ng Estados Unidos. Lalo na't na-freeze ang mga asset ng ICC sa Amerika. Pati pasahod ng mga husgado ay siguradong matatamaan ng nasabing kautusan ng nasabing bansa. Malaki ang epekto niyan kasi gawa ng kung hindi sila makakapag-transact ng pera o doon sa kanilang mga properties, ang ICC mismo in general, paano gagalaw yung korte? It will cripple ICC for that matter. Darating ang panahon dyan sa malapit na hinaharap na mismong pambayad nila ng kuryente unless babayaran ng gobyerno ng Netherlands, wala na silang pambayad ng kuryente o pambayad ng tubig. Dagdag pa ni Jay Sonza, labis ang panghihimasok ng ICC, kaya naman nagagalit na ang Estados Unidos sa kanila. Alam mo kaya nagagalit siyang Amerika? Kasi, kumbaga parang, sino ba kayo? Ha? Para pakialaman kami na hindi naman kami sumang-ayon dyan. That's the reason we did not approve membership in the Roman Statutes. Talagang abuso. At talagang dapat, dahil umaabuso kayo, therefore you have to be sanctioned. Samantala, hindi maikakaila ng lahat na malapit na magkaalyado ang Administrasyong Marcos Jr. at ng Amerika. Patunay rito ang kaliwat ka ng Joint Military Exercise na isinasagawa, maging ang pagdagdag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA site sa Pilipinas. Dahil dito, maaaring may sasapitin ang Pilipinas sa Amerika kung hindi ito tutugon sa panawagan nila na magpataw rin ng kaparehong parusa sa ICC. Pagka ikaw ay allied tapos patumpik-tumpik ka, wala kang kwentang tao, wala kang kwentang bansa sa kanila. Ganun ang Amerika Pag hindi ka nila nagagamit o magagamit o makikipagkaisa sa kanila, patay kang bata ka. Binigyang din ni Zon Nanganganib O yan mga kababayan, anong sinasabi dito? OMG, mukhang tumatama pa ata yung prediction ko sa possible plan ni Tatay Diggs. Halaka. Ito yung plano ni PRRD talaga. Planado talaga ni PRRD ito. Na ginawa niyang pain ng kanyang sarili para bumagsak itong ICC na ito. Naku po mga kababayan ko. Talino, wala na siyang kakainin doon kasi wala nang budget. Halaka. Itong ICC na ito wala na. Napulbus na talaga mga kababayan. Mamaya mga kababayan, doon na lab si Tatay Dig. Di nila hayaan kung wala na yung pera mga ICC. Niyan makalabas sa si Tatay Digong. Sariling Pilipino ang nagbenta sa kanya sa ibang lahi. Tapos gumawa lang pala ang ICC ng sariling batas. Naku po. Gumagalaw na ang mga friends si Tatay Digong. Grabe, yari si Ngagba. Naku po. Galing naman ni Jason sa International Investigative siya. Halaka, ang galing talaga ni Jason sa. Pag si Mimi M nagpasahod dyan, magiging legacy na yan. Halaka, yari. Wag po mag-alala, kukunin po muna budget ng SSS para mag-support ang Pilipinas sa ICC. Halaka, nakuha na 13 million. Halaka. Totoo ba na ang Ukraine na lang ang member nila? Halaka, mga kababayan ko. Si Jason sa ang source. Ang galing niyan. Yari ang Meme M at mga tangalista, mga bobolista. Halaka. Bahala kayo dyan. Halaka, mga kababayan, sabi ni Meme M. Si Meme M na daw ang magpasahod. Halaka. Mapapa Meme M ang 20 pesos sa bigas. Tutulungan daw ng Pilipinas ang ICC. Sasagutin daw ng Pinoy sweldo ng ICC judges. Halaka. Front taxes of the Filipino people. Halaka. Sabi ni Kuya Dino. Thanks God, gumagalaw na ang friend ni PRRD. Ginagamit sila ng may kapal. Halaka, mga kababayan ko. Talagang nagkakatotoo ang mga hula. Nababagsak ang ICC. Kasama ni Conti, Trillanes at Tedilima. Ala, sabi ni Miss Shirlyn. Hoy, di ako DDS ha. Halaka. Mga kababayan, mga tangalista, bobolista, talagang nagko-comment dito.
Don't worry, funding yan ni Meme M. Mayaman tayo, di ba? Halaka. Sino ang susupport na maiwan? Philippines, halaka. Oo, si Meme M, madami naman pera, mali, maleta. Grabe talaga, mga kababayan ko. Dinudurog na talaga ng Amerika itong ICC na ito. O, kita nyo, pinutulan na lahat, pati tubig, wala na, mga kababayan. Hindi na sila makapagbayad ng kuryente. Pati kanilang mga, mawawala na ng pondo. Bankrupt na ang ICC dito, mga kababayan. Sabi ng mga tangalista, bobolista, popondohan daw ng Pilipinas para makapagpatuloy ang ICC. Pera daw ng taong bayan, halaka. Grabe. Ang galing naman. Legacy yan na ni Meme M ito. Ano ba sabi ng mga komento dito? Magugulat kayo eh. Kung di na kaya ng tao gumawa ng pagbabago, kung hindi tadhana, Diyos na ang gagawa. Ayan, nagsisiray yung mga ICC, nagre-resign na sa kanilang trabaho, wala nang masahod. Magbenta na naman ng gold si Meme M niyan, ang 20 pesos sa bigas, halaka. Appeal not approved. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Makakauwi na rin ang ating Tatay Digong. I'm teary-eyed. Sana Idol Putin ang makatulong kay Tatay Digong. Ayan. Binabakbakan sila ni Putin dito, mga kababayan. Balita kasi, ang Israel, gumagana ang Mossad eh. Yung Mossad, gumagana na, mga kababayan eh. O ito po, sabi ng Philippines fights back. Senate launches probe into ICC's illegal detention. Ito, tingnan nyo po. Nagagalit na rin itong Amerikano. This is what's coming in about 4 hours ago in the United States. Okay, it's very important that you see what's happening in the United States because we're doing everything we can, inch by inch, to try to get Rodrigo Duterte's name out there. This is coming out of Al Jazeera News that the Philippine Senate has launched an investigation. Oh, really? All of a sudden you want to launch a fucking investigation? Where were you last week, Philippine Senate? Into the Duterte ICC arrest. And it's saying that the Philippine Senate has announced it will probe the arrest and handover of former President Rodrigo Duterte to the ICC. That the urgent investigation was declared by the Senator Aimee, and if I'm saying her name wrong. Ayan mga kababayan, pati mga Amerikano, idol si Tatay Digong. Ito po mga kababayan ko, tignan natin. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we will see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself. But that has to be decided by the judges. I cannot speculate. Ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years. Meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Ayan mga kababayan, ako si General Torre, yari dito pag nakalabas si PRRD. Mga kababayan, bumagsak sa kamay ni Putin ang ICC. Nako, yari na sila. O tignan nyo po ito mga kababayan, panoorin nyo po. Ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. ng Russian court. Hindi ito mga kababayan. Yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila
laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan yun yung sa Russia, di ba? Yan, oh. Bakit di paparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayon. Oo. Ano kaya epekto nun, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi na, wala naman kayong plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, oo. Ano ba ganun layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan Parang byland lang ata yan Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman Hindi naman namin kayo kinikilala Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon na no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron natin. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. Wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? O yan mga kababayan pati Net25 binalita na ito kasi sabi ng iba peke daw. Anong peke? Talagang nasentensyahan ang ICC yung 8 na judge na yan ng 15 anyos na pagkakabulok sa bilangguan. Di ba mga kababayan? Ganun po yun. Ano masasabi nyo dito mga tangalista? Bobolista. Hanggang ngayon, hindi kayo nagbabago. Maligo kasi kayo para mahimasmasan yung mga utak nyo. Para makita nyo ang nangyayari ngayon. Puro pagnanakaw. Tingnan, negative 3. Anong gagawin mo sa negative 3? Sinusuka na po. Tangalista, bobolista, ano na? Kasi pag sinasabi nila, pagkasuportado mo si PRRD, shit ka daw. Pagkasuportado mo si Marcoleta, Marco, beta ka daw. Mabaho ka daw. Ang mga shit daw ay mga bobo. At babaho daw. Maligo-ligo kay tangalista, bobolista. Magising kayo sa katotohanan na bulok na ang sistema ngayon. Wala na po ang batas ngayon. Wala nang hustisya. Tignan nyo. Bilyon-bilyon na pondo ng bayan. Binubulsa lang ng mga buwetre. Nakita nyo naman mga kababayan? Kung inabot nyo po ang video na ito, maaaring i-komento nyo po kung ano ang marireact nyo.
And sabihin nyo kung anong location nyo, anong bansa kayo para re-replyin ko kayo. Okay po, ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Ipag-pray po natin na talagang makarma itong ICC na ito at talagang mawala ng lubusan para si PRRD makauwi na po. Okay po, mabuhay.